Hallelujah. Yes, Heavenly Father, we thank you once again. Apo iti dating um, Google lesson mi apo babayin iti online ket gyaman kami iti dating oportunidad nga intid mo iti tunggal maysa kang runaan da kami nga gadal kan uray pa iti mangisuro apo da pastor Bry, Pastor Dennis, and others, kat si Kaapo Dios manin iti mangtid kada kami iti panakaawat, agyaman kami ta na isagana mon apo, ito yung lesson para kada kami amin, kat saan laing apo ngagdingeg, no di kat apo, mangtid kada kami pa iti naununig pa, nga panakam mo, making Kaapo Dios. Thank you, Lord, kada gito nga adal, thank you for the anointing, O God, from the teacher down to the students, Lord, da kami apo Dios nga agadal tinay ito nga rabii bendisyon nam tumunggal may sa apo kat amin dagitoy dinawat ni Babaeng Tata anak mo sa Kristo. Amen. Amen. Good evening, Pastora Joan, Pastora Eva, Sister Mirna. So, ayan Biglang imado kami nagsidating notes natin. Okay. Ang topic natin ngayon is about the Holy Spirit, third person of the Trinity. And dalawang session na lang ito, lesson 10 yung part 2 ng Holy Spirit. Pero magdadagdag tayo ng topic dito na regarding angelology kasi sa curriculum ng TGMI naka-integrate siya doon sa Systematic Theology 1, yung angelology. And may isa pang topic itatanong ko kay Pastor Rodel para masunod natin yung sinusunod ng TGMI na program. But ngayong gabi, pag-aaralan natin itong person of the Holy Spirit. So, ayan. Sino nga ba ang Holy Spirit? So, wala natin yun. Nag-feedback. Sino ang Holy Spirit? Ano ba talaga siya? Nag-echo, Pastor. Nag-echo. Mute. Okay. Okay. Sino ba ang Holy Spirit? Ano ba talaga siya? Puwersa lang ba siya o persona? Of course, pinag-aralan natin earlier na that the Holy Spirit, third person of the Trinity. Napag-aralan natin yung Trinity noong last time. Pero may mga konsepto kasi na pinapaliwanag na ito persona lang. Ang key verse natin, magbabase tayo dito sa John chapter 14 verse 26. Sabi dito, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So Jesus is the one speaking dito, introducing kung sino yung Holy Spirit. So yan, ang key idea na pagtutuunan natin itong goal natin, yung the Holy Spirit, nararapat na pagtuunan siya ng pansin at parangalan. Ang banal na espiritu sa bawat mananampalataya ay tumatahan. So yun yung bawat believer, nandun yung Holy Spirit. Yun yung teaching natin and yun yung tinuturo ng Biblia. And dahil siya ay nananahan sa atin, we should understand more who He is and develop itong focus sa Kanya and the honor that is due to Him. And umpisan natin yung discussion natin ngayon dito sa may mga nasusulat kasi, kung familiar kayo sa movie na Star Wars, yung ito yung greetings nila may the force be with you. So of course, sa church natin may mga greetings tayong binubuo. God bless you, God be with you, shalom, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bible Church also. That's a Muslim. But
Pero dito, sa movie na Star Wars, May the Force be with you. Of course, movie lang ito. Pero sa concept na ito, naging so familiar kasi itong movie na ito eh. At minsan, ini-interpret naman na nila na nakakatak yung theology sa mga movie. Kasi sa mga movie, may ini-introduce na mga perspectives eh. For example, even yung movie regarding yung The Matrix, si Keanu Reeves. Actually, that is coming also from the concept na may ini-introduce rin na concept of Christianity about the Messiah. So, yung Messiah parang a system, may system tayo dito sa mundo na may bug, parang ganon. But someone is coming, there is a chosen one who will come inside the system and will destroy kasi yung mga kalaban ng Matrix, parang yun yung spirit of sin. Yung innate spirit. But he has the capability na pasukin niya yun, sirain niya yun. So actually, may mga concept, theological concept ang mga movie kung minsan hindi tayo aware. Pero napakatalino na, even yung mga, noon kasi debate, pagtuturo lang ng mga kung ano-anong theological debate, philosophical debate, yun yung pagko-communicate ng concepts. Pero actually, sa lahat ng pinapanood natin sa mga movies, hindi natin namamalayan na ini-indoctrinate tayo ng mga, hindi natin namamalayan, tinuturuan tayo. So, kung napanood ninyo yung The Minions, they are trying to teach us na maybe good is bad. or the bad is good. There is also good on the side of bad. So, kasi evil genius evil genius si Gru doon. Pero there is goodness in him. Kung mapapansin niyo yung mga minions, isang mata, ni-introduce na nila, ini-indoctrinate na nila ang mundo na introduction yun ng Antichrist. Na meron rin yung movie, yung malaki ang ulo na superhero, yung alien type siya, na naging superhero siya, parang ini-introduce na nila na ang ini-indoctrinate nila mga bata. So sa mga pinapanood natin ngayon, may mga concept na pinapadaan sa mga movies na kahit sa loob ng church, kasi hindi naman natin sinasagat ang pinapanood ng mga tao, na-i-indoctrinate na pala ang mga tao. So dito sa movie na Star Wars, parang yung concept na the Holy Spirit, kasi may mga tao na inilink nila yan. Ginamit nila yung analogy, the force be with you, to explain the Holy Spirit. Ang problema dyan, force nga lang ba siya? So sabi ni Pastor Gerard dito, parang absurd ata na i-compare mo or gawin mo ang Holy Spirit, i-degrade mo yung Holy Spirit. Kasi ang tinuturo ng Biblia, ang Holy Spirit is a person. He is part of the Godhead. So, hindi lang siya force. So, ayan. So, part siya ng Trinity. So, nararapat na pag-aralan natin yung Holy Spirit, maunawaan natin ito para mapagtuunan natin siya ng pansin at maparangalan siya. Okay? So, sa church ngayon, tinatawag natin itong church na the age of the Holy Spirit. Yung study natin ng dispensation, na hapyawan ko to sa Hong Kong noon, na actually you can cut the entire timeline of the Bible into 3 sections. The age of the Father, which is the Old Testament, the dispensation of the Father, the dispensation of the Son, noong pinanganak siya hanggang sa bumalik siya sa kalangitan, yung dispensation of the Son, yung panahon ng Son. At mula naman noong bumaba yung Holy Spirit doon sa Day of Pentecost, doon sa Book of Acts, hanggang ngayon, hanggang sa pagbabalik ni Kristo, age of the Holy Spirit. Yan. Yun yung isang perspective na communicate sa Biblia. So of course, hindi natin sinasabi na noong Old Testament ay yung Father lang ang kumikilos. God the Father lang ang kumikilos. Kasi they are all working pero naka-highlight. So parang front siya.
Siya ang pinaka mapapansin mo sa Old Testament. Pero all of them are working. Sa Genesis pa lang makikita mo na let us make man in our image. Let us, they are working together. The Holy Spirit is hovering over. Makikita mo may role doon. Sinasabi sa other part of Scripture na kay Jesus Christ, through Him, yung creation. So, walang nandito kung wala siya. So, through Him yung creation lahat. So, pero tatlo sila, itong Godhead, nagtutulong-tulungan sila yan. Naha-highlight lang kasi yung Father sa Old Testament. Sa New Testament naman, makikita mo na yung ginagawa ni Jesus, that is the work of the Father from the Old Testament continuity. Pero makikita mo, ang pinakabida na dito, ang pinaka naha-highlight na sa daloy ng kwento, si Jesus Christ na. So even the Holy Spirit, hindi siya masyado naha-highlight. Si Jesus ang naka-frontage. So nung umalis na naman si Jesus Christ, mapapansin natin na it is the Holy Spirit, Acts of the Holy. Actually, yung Book of Acts, hindi raw Acts of the Apostles yun, ang title originally ng librong yan. Kasi kung Acts of the Apostles, bakit dalawa lang yung kwento doon? Peter and Paul lang. Ang sinasabi ng mga scholar, ang title nun is Acts of the Holy Spirit. Acts of the Holy Spirit. Kasi siya yung kumikilos sa bawat nangyayari sa Book of Acts. Kung mapapansin mo, nandun siya lagi. Nung sinintensyahan si Ananias at Sapphira, sinabi ni Peter doon na ang nilapastangan niyo ang banal na espiritu, ang Diyos, sabi niya doon. So makikita mo yung highlight doon na yung si Paul, nung pupunta siya sana sa isang area para mag-evangelize kasi may burden siya to go there and preach the gospel. It is the Holy Spirit who said no, yung nagpigil. Yung Holy Spirit rin ang nag-set apart sa kanila. Mapapansin mo doon na puro Holy Spirit. And continuity yan hanggang sa kon. Kasi si Jesus, active rin si Jesus, pero doon sa tabernacle, doon sa may temple doon sa kon May copy, yung copy of tabernacle sa heaven, yun yung nandun siya as a high priest, working, interceding for us. So hindi natin siya pansin. Ang nakikita natin, active na kumikilos, frontings na nakikita natin dito sa earth ngayon is the Holy Spirit. So siya yung restrainer na sinasabi. So ayan. So hindi natin sinasabi na agkuy-kuya-kuy latan ni Jesus kini. No, they are all working, pero parang kita mo yung sino yung frontliner na tinatawag dito. So yan. Itong kwan kasi Holy Spirit, isa ito sa Godhead, yung Father, Son, and the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang pinaka-misunderstood when it comes sa Trinity. So, ayon kay William Lane Craig, kung titingnan ang sinaunang church daw, ang mga sinaunang leaders ng church na nabuhay pagkatapos ng mga apostles, yung mga next na naging leaders, yung mga church fathers and church doctors, mga bishops, mga namuno sa pagkatapos ng year 100, lalabas raw na parang binitarians ang mga church fathers. Yung tong binitarians, hindi sila trinitarian. Kasi ang pinaka dinidiinan lang ng teaching nila, the Father and the Son. So, pag mag-theologize sila, it's always the Father and the Son. Hindi nila masyado hina-highlight yung Holy Spirit. So parang sinasabi ni William Lane Craig, mukhang binitarian sila from the term bi, two. Bi, hindi trinitarian. So, sumasampalataya sila sa Ama at sa Anak, pero halos hindi nababanggit ang Holy Spirit. Yan yung observation ni William Lane Craig. So, ayan. Maraming controversies kasi, especially yung first 300 years ng church. At maybe, kaya ganon, kasi ang dinidiinan nilang ipinapakilala is si Jesus Christ. Kasi there is no question about the theology of God, God the Father. The Jews, maliwanag yan.
Kaya nga, there's no other God but Him. Yun yung sinasabi nila. Wala, siya lang. Yun yung diin nila. So walang question. Ang nililinaw nilang doktrina, kasi ang nakakaaway nila, magpipinsan eh. Itong Kristyanismo, ang nakakaaway nila, nakakadebate nila karamihan, yung pinag-ugatan. Kasi idinidiin nila, it should be God the Father. Pero idinidiin rin ng Kristiyano na, no, you should understand itong revelation na ito. Na there is a Son and He is begotten of the Father. So, from essence to essence, yun yung sinasabi nila, pinapakilala nila. Kaya, ang pinagtutuunan ng maraming teaching si Jesus. Yun rin yung dahilan na si Matthew, nung pinapakilala na, tinuturo nila si Jesus Christ, even the baptism, go into all the world and make disciples, baptize them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. So kung mapapansin mo sa Book of Acts, nung nagbaptize sila, yung instruction ni Jesus Christ, in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Pero marami kang makikita sa Book of Acts na nagbaptize sila in the name of the Son. Ano, pasaway yung mga kwan? Pasaway ba yung mga apostle? Hindi nila sinusunod yung instruction ni Jesus. I think ang concept doon na pumapasok, doong Old Testament, there's no question about the Father. They were baptized about the Father. Yun yung ritual nila ng cleansing. Nagbabaptize na si John the Baptist, di ba? So, there is no question about that. The Spirit of God, there's no question about the Spirit of God in the Old Testament. They recognize the Spirit of God. Di ba bumababa siya sa templo? They know the Holy Spirit. So ayan. Pero si Jesus Christ ang controversy. So yung mga na-evangelize nila, even ano pangalan ng centurion? Yung sa Book of Acts, yung nagpatawag kay Peter na nagka-vision si Peter na umuulam ng mga pinapaulam ng Panginoon ng mga bayawak, ahas. Ayan. Kahit yun, he believed in the Father. He believed in the teaching of the Jews. Pero ang hindi niya maintindihan, the revelation of the Son. At pinapapunta ng Panginoon si Peter doon at na-revelation rin ang Panginoon kay itong centurion, itong officer ng Rome na to call for Peter. Kasi may revelation sa kanya, hindi niya naintindihan. At nung ini-explain sa kanya kung sino yung kwan, habang ini-explain pa lang, bumaba na yung Holy Spirit. Pinuspos na sila. So makikita natin na there's no question, most likely, ang controversy noong first 300 years of Christianity is on the Son. Kaya doon yung emphasis siguro. There is always a reason behind. So naniniwala ako na hindi sila binitarian, pero yun kasi yung kailangan nilang i-develop yung teaching. So yun yung first 300 years. So umiikot yan sa pagkatauhan at pagkadiyos ng Panginoong Hesus. Yun yung ini-establish nilang understanding. So ayan. Ngayon may dalawang opposite extremes na nagbabatakan dito. Yung grupo na walang pakialam sa Holy Spirit at meron parang iniiwasan yung topic of Holy Spirit. There are many extremes dito even in our modern age. May mga extreme Baptist na parang allergy sila sa Holy Spirit. They don't want to talk about it. Meron naman yung extreme, of course, ang Baptist, meron yung tinatawag nating Bapticostal. Bapticostal na they believe in the Holy Spirit and even the manifestation of the Holy Spirit. But they identify themselves to the Baptist. So sabi nila, may dalawang klase ng Baptist. Yung Silent Night, saka yung Joy to the World. Yung one. Yung mga Bapticostal na naniniwala sa Holy Spirit, yan, pumapalakpak na rin, nag-worship na rin.
They believe in the work of the Holy Spirit. Yan raw yung mga joy to the world. Yung silensyo daw, mga silent night. Okay? So, mayroon namang extreme na ang nangyayari naman when it comes to teaching sa Holy Spirit, naging mysticism. So, ang daming pamahiin na. Hindi na biblical yung teaching nila ng Holy Spirit. So, ayan, hindi ko alam. Ang dadagi yung manifestation ng Holy Spirit. Ang taol-taol na. Puro pamahiin. Maraming mysticism. Kahit ano-anong pinaniniwalaan. Kasi sa atin, kung pag-aaralan natin ang mga bagay-bagay ng Diyos, lagi nating ibatay sa Scripture. Kasi yun yung revelation kung sino ng Diyos. So, kung may mga experience ka tungkol sa Holy Spirit ay hindi mo mahanap sa Biblia, maaring para sa iyo lang yung experience na yon. Hindi siya meant to be taught. Kasi we need to base it on the Scripture. So, itong mga pastor, so, ang nakakalungkot, karamihan ng nagiging kulto nanggagaling sa ating Pentecostal. Kung ano-anong dinadagdag natin. So, ayan. So, mysticism, mga pamahiin regarding sa Holy Spirit. Yun yung isa. Kahit mga maliliit na bagay, simgar lang basit yudot-dot na, uy, ada yung Holy Spirit dito. parang ganon. Ini-interpret na lang. Uy, parang naramdaman ko, may naramdaman akong hangin na paraan. Tapos, nandito yung Holy Spirit. In switch na lang gayam yung electric fan. Diba? Maraming mga unexplainable things na very controversial na ini-interpret. Meron yung controversial na church na nung nag-worship sila, meron raw parang sparkling na bumabagsak sa chapel nila. And ini-interpret na it's the Holy Spirit. Parang ganon, glittering, shining. Diniinan na nila yung teaching na yon. And then may mga makikita nyo sa YouTube yan makikita nyo sa YouTube na in-explore nila, pinag-aralan nila yung nag-investigate sila, parang may natapon ata na may natapon ata na glitters malapit sa blower nila. At naibuga sa loob, parang ganun. Nilagyan na nila ng doktrina Paano pa? So parang ganun. Maraming hindi na ipapaliwanag. Kaya sinasabi ko, kung may bagay na hindi ka maipaliwanag, hindi mo mahanap yung paliwanag niya sa Biblia, it is not meant to be taught as doctrine. It's not meant to be made as doctrine. Kasi magiging kulto tayo dyan. So kung may experience kayo sa church na hindi mo mahanap sa Scripture, ay magdahan-dahan tayo. Kasi tatawagin tayong extreme yung mga yan. So, ayan yung hindi naman natin sinasabi na pero wag natin gawing doktrina. So, experience lang yun. Okay? So, maraming misconceptions. May mga nabasa ba kayo ng mga kwentong mga extreme regarding sa Holy Spirit? For example, merong experience dito noon ang tawag nila yun yung trans. Nagta-trans. Tapos yung parang napunta ka sa isang lugar hindi mo alam. So, parang may nag-trans na isang young people doon. Tapos tinatanong nung pastor kung nasaan ka ngayon? Dinidescribe niya rin yung nakikita niya raw sa panaginip. Kinakausap nila, in-interview. Tapos marami, ang ganda ng lugar dito. Meron bang mansanas diyan? Pumitas ka.
Kumain ka. Lumipat ka, pumunta ka sa... Hindi, minamanipula mo na eh. Paano mo alam yung nakikita niya? So, may anong pastor, dito sa Bible School, yung batch namin, first year kami. Yung isang babae na, yung classmate namin, tayo Mindanao, malas daw siya na yun yung devotion. Sabi niya, meron siyang nakita niya yung, ewan ko kung nandun naman sila madam noon, ewan ko kung nandun lahat ng mga staff noon. Nakita niya yung book of, yung, basta yung libro. Tapos, basta dinala siya sa, ang dami siya pero nakapikit siya. Pero hindi, siyempre, si kami mo, babakati kami. Yung ganun, okay yun. Kasi may mga experiences talaga ng trans. Hindi nadala ka. Pero ang question ko sa nangyari bukod doon, yung guest speaker na nagpapacilitate, minamanipula na niya eh. Dapat ang nagsasabi yung nagtatrans. Paano mo alam? Siya yung nagtatrans. Bakit nandun ka rin sa mundong yun? Parang naging muro-muro na palabas na kuan. Pumitas ka ng kuan, kumain ka lang. Pambihira. Parang and ang nakakalungkot sa mga grupong ito, they go around and they teach these things. At hindi mo mahahanap sa Biblia yan. Yung sabi ko nga, pag hindi mo naka-experience ka ng isang bagay, encounter with the Holy Spirit, hindi mo mahanap sa Scripture. It is meant for your own personal experience. It is not meant to be made as a doctrine. Kaya okay lang yung experience ng trans. Kasi si John, nag-trans siya sa Revelation, di ba? Nadala siya sa kwan. Makikita mo dyan. Pero hindi na yung kwan na, pumunta kayo rito, mag-altar call para mag-trans kayo. Hindi, ginawa mo ng, kontrolado mo yung Holy Spirit. So, yun yung ingatan natin, mga minister tayo na kwan, na when we teach about the teaching. Experiences are experiences. They are not doctrines. So, yun. Of course, healing, ganyan. Ginagawa nating doctrine na the Lord heals. Of course, ang doctrine kasi, gumagamot ang Panginoon. He can heal, He can forgive sins. Kaya nag-altar call tayo, nag-healing. Pero yung trans, paano mo i-explain yan? Every time na mag-end ka ng service, magpapa-altar call ka ng trans. So, parang ganon. Even deliverance. Marami tayong experience dyan. Deliverance. Of course, work yung Holy Spirit dyan. Pero ginagawa nilang doctrine eh. Isipin mo yung magsiservice sa church, tapos ang mga tao na napupunta doon may bit na solofin kasi magsusuka pag deliverance, ganon, na parang ganon na. Pag hindi ka sumuka, hindi ka na-deliver. Parang ganon na. Yun yung sinasabi ko na yung nagiging extreme na one. So maingat tayo. We teach about who God is. Yung mga experience, let's keep them as experiences. So ayan. Ito, maging controversial dito. yung laying of hands, doctrine ng Bible yan. Slaying. May nabasa ba kayo sa scripture? Hindi ko sinasabi na hindi na i-slay ng kuwan. Pero nabasa kayo sa scripture na ang mga apostles, every service they end up in altar call and then ni-slay ng mga tao. Pero bakit marami, lalo na sa ating Pentecostal, ang kailangan mag-altar call pagkatapos ng service? At pag hindi ka ma-slay, kailangan kang itulak, kailangan matumba, umiga ka na, hindi ka tatandanan. Kasi magque-question ka. Bakit mo ginagawa? Yun yung hindi na nagtatanong ang ministry, bakit mo ginagawa? Nakita mo rin lang na ginagawa.
Pag uwi mo, ginagawa mo na rin sa church mo. So, hindi ko sinasabing mali kasi may mga time na ililid ka ng Panginoon. May mga time na ililid ka ng Panginoon na you call for an altar. Pero hindi eh. May naririnig ako si Brother Bo Sanchez kanina sa radio. Sabi niya, pag may mga crusade raw, gagawa ng tarpaulin advertisement, tapos ang nilalagay, Healing and Miracle Crusade. Sabi niya. Of course, ini-introduce mo na, binibroadcast mo, marketing. Parang daming kasi gusto nilang gumaling eh. Pero wala pa raw nag-crusade ng holiness and holiness crusade. Walang pupunta. They will go for the healing. Pero when it comes to holiness, parang gano'n, walang pupunta. So yung question ko, kasi ito, may experience kasi ako. They invited me in their church. And patapos na ako sa sermon. Tapos na ako ng sermon. Pero parang may hinihintay sila. Tradition pala ng church na dapat magpa-altar call ka ba ako. Sa akin, wala yung leading of the Holy Spirit. Bakit? Kayong magmamanipula sa akin. So yun yung question ko na marami ng bagay-bagay sa Holy Spirit na ginagawa natin, practices natin, dahil na hindi tayo nagtatanong. So, hindi ko sinasabi kasi laying on of hands, nandyan yan. Nandyan sa Biblia yan. So we lay our hands kada sa mga may sakit, o may lilid ka ng Panginoon, mag-altar call ka for deliverance, for with the leading of the Holy Spirit. Pero yung iba, mapre-predict mo na eh. O, mga 5 minutes pa to, mag-altar call na. Predicted mo na eh. O, tapos ginagawa pang sarswela nung iba. Ako, hangang-hanga ako kay Benny Hinn noon. Yung kukunin niya yung jacket niya and then ibabato niya. And then mai-islay ng mga tao. O, sinabi siguro ng Holy Spirit. Pero napansin ko, bawat services naman na. At ang naglo-glorify, ikaw na. Ikaw na ang powerful eh. So yun yung mga question ko. So of course, kaya yung sinasabi kasi sa notes natin, may mga grupo na dahil sa extreme na ito, extreme rin sila na ayaw na nilang pag-usapan ng Holy Spirit. Pag Holy Spirit, allergy sila. Meron rin iba na super extreme naman kung ano-anong ginagawa. Isipin mo yung misa na kwan. May question ako dun eh. Yung isang service na nagpe-preach yung pastor and then manifestation of the Holy Spirit. Nagpe-preach yung pastor tapos ang daming manifestation na nakakagulo na sa service. Hindi ba yun yung nire-rebuke ni Paul sa Book of Corinthians? So parang ganon. Work pa ba ng Holy Spirit ang nature ng maayos? So, yun yung kwan natin, maayos sana yan. May mga extreme na makukontrol mo naman yan. Maya ka ng pwede ka naman mag-speak in tongues na aputum tangiwa mo. Wag sir-sermon ni pastor. Ang mga ron nga speaking, hindi naman speaking in tongues na prophetic na with interpretation. Speaking in tongues naman na tongues lang, prayer language lang. So, ayan. Minsan, nababanatan tayo dahil sa mga ganon. Maraming bagay na hindi natin na ipapaliwanag. So, ayan, daming question ng mga evangelicals nung in-invite nila akong speaker nila regarding dyan. Ako, balanse ako. So experience, ilang beses akong na-altar call, na islay, I know the experience. I was baptized, I speak in tongues. Di ba si Paul yung ginamit niya? Wag niyong sabihin against ako ni Paul. I speak in tongues more than you all. Sabi niya. Pero ayusin ninyo. Parang yun yung sinasabi niya. Ang gugulo nyo. Parang ganun yung sinasabi niya sa
So, yun yung maayos sana. So, parang ganun. So, bakit tayo napunta doon? May dalawang extreme. Yung naging mysticism na, hindi mo na ma-explain yung mga practices at ikrinikredit sa Holy Spirit. Meron naman yung iniiwasan yung Holy Spirit na. So, both extremes. So, meron yung ganon. Okay? May mga misconceptions. May mga questions ba sa mga dito tungkol may mga na-experiences ba kayo ng mga kayo mismo nagque-question kayo? Sister Rodin. Pastor, ano yung drunk, ano ba yung drunk of the spirit? Yung drunk, may drunk. Ano talaga drunk yun? drunk in the spirit. Paano yun, Pastor Dene? Tapos, ano yun, sabi ko, tapos, yung mga nagwawala ba yun? Yung mga ganun? Manifestation. Yun nga yung kwan. Kasi may mga manifestations of the Holy Spirit. Ipapaliwanag natin yan. Pero minsan, doon na sa church, may mga, yun na lang lagi ang ginagawa ng church. Na hindi naman nila pinapaliwanag kung anong nangyayari. So it creates more questions sa tao. Kung may manifestation, explain mo. Nag-work ang Holy Spirit. Drunk, yung parang ano yun, parang Jackie Chan, nagkakarakarate. Yung nagugulat yung nagugulat ka na lang kasi yung mga nagwawala mga ganun, tapos nung tinanong ko yun, tapos ang sagot kasi sa akin is hindi ko alam, sabi niya, pero ang alam ko lang is pag nasa ka ng Holy Spirit is merong kapayapaan, parang ganon, merong hindi ganon na yung mga yung ang explanation nila kasi ang isa naihahalin tulad rin ang Holy Spirit sa alak kasi. Ang alak is like an ancient medicine, gamot sa mga sawi. and may yun nga, the church has so many experiences pero they do not wrestle in their mind how to explain those experiences. So hindi pa nasosolve hindi mo pa na-explain yung isang experience with the Holy Spirit, meron na naman. So meron dito isang member na pag nararamdaman niya yung presence of the Holy Spirit, biglang sisigaw yan, biglang tatawa na hindi niya makontrol na kwan. Ang napansin ko, karamihan ng ganun ang manifestation, they are most of the time na mamaltrato, mga ganun. And parang the Lord is doing something in them na going deep, healing them, and then parang pinupuno ng Panginoon yung puso nila ng joy na bigla na lang tatawa na hindi niya makontrol yung tawa niya, parang ganun na there is something na experience sa kanya na parang cannot contain it ba yung kwan. So yun yung napansin ko na karamihan ng ganun ng manifestation pag ini-interview, ganun yung mga past nila ay mga sugatan, mga broken-hearted, and the Lord fills them with joy and unspeakable joy. Pero may ipagdaak na parang ganun. So yung parang lasing. Ito, ang Holy Spirit. Parang alak, parang droga raw. Ang Holy Spirit, pag napupuspos ka, anong pinagkaiba ng puspos? 'Di ba sinabi ni Paul? Do not be drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Isipin mo, yung wine, ikinumpir niya sa Holy Spirit. Yung sinasabi ni Paul dito, yung wine, there is a new wine. Di ba ginagamit rin ni Jesus yan? Ito kasing natural wine, habang lumalaklak ka dyan, habang nagpapakalasinggo ka dyan, sinisira ka dyan. Pero the wine na ino-offer ng Panginoon, habang nagpapakababad ka sa Holy Spirit, punong-puno ka lagi.
tagay ka ng tagay ng Holy Spirit. Tama ba yung term ko? parang you are being immersed. Being immersed with the Holy Spirit. Ang Panginoon kasi, natra-transform ka. Gumaganda ang buhay mo. Pero yung puspos ng Holy Spirit, saka yung lasing, pag tinitingnan mo pareho, parang wala sila sa sarili at that moment. Pero pagkatapos nun, makikita mo yung changes. May ngiti sa mukha. Kaya nga, nung bata ko, hindi ko naiintindihan. Mga baliw ba itong mga to? Bakit nagtatawanan? Tapos, umiiyak. How can you, paano mo i-explain yun? May encounter mo lang yun sa lasing. Damdamang, isang sangit ay. Kakatawa na lang tatay. So parang it's a kind of wine. We can use that metaphor. A wine, a kind of wine, spiritual wine that heals us, that removes the grief na na-express mo yung sarili mo. So ganun. Sabi ko nga, hindi ako against sa manifestation ng Holy Spirit. Pero sa mga manifestation, kaya sana nating ipaliwanag. You make sense out of it. So yun yung one. Pagkakataon yun to explain about God. Bakit, Pastor, nagtutumbahan yung kwan? Kailangan bang matumba? Kasi maraming pastor na pag hindi ka nagpatumbay, tutulak ka talaga. yung it's like passing on the power, parang lihan sa pandasik. Parang kon kasi, the Lord bless the words of our hands. The Holy Spirit passes, and when we lay hands, parang it moves through you. It's a parang somehow a term nila doon. Spiritual action, may termino sila doon prophetic actions. Prophetic actions na si Jesus Christ kasi ang hinahawakan niya gumagaling. So and we are now the hands of the Lord. So pag naglilay hands ka, whatever that, we are releasing the blessing. Di ba nagtatanong kayo noon? Nag-aalangan kayo, sinasabi ko na pumunta kayo sa mga young people, mag-lay hands kayo ng kamay nyo, natatakot kayo. Ito itong mga pastors na to noon. Pinipilit ko silang pag nag-altar call kami ng mga young people. Pumunta kayo, mag-lay hands kayo ng kamay ninyo. Takot. Paano pag hindi matumba? Kaya ang question ko, kailangan bang matumba? Ipapatong mo yung kamay mo sa kanya, and then you pray the blessing of God. Lord, i-bless mo tong kabataan na ito, kung anong plano mo sa buhay niya, Lord. Iparinig mo yung prayer mo, i-release mo ang blessing mo sa kanya, Lord. Pagpalain mo siya, gamitin mo siya. Ganon, i-release mo, ganon lang. Kasi maraming young people na naghihintay ng dampi. Nagmumove na ang Holy Spirit, pero hindi pa tumutumba or hindi pa nag-yield hanggat walang nararamdaman na kami. May nakakatawa sa building nun, dito sa Bible School. Altar call. Siyempre, siksikan yan. Daming tao Ang problem, pag nagtumbaan na, nagiging naburda ba? So, ang ginagawa namin, ina-arrange namin, pinaglilinya namin para maayos. May mga tao na nakapikit, nag-worship, ganyan. Tapos, yun yung makikita mo na napadaan ka, hinatak mo para i-arrange mo siya, natutumba na. So parang in the psychological perspective, naghihintay ng sandali, hindi ako yung speaker. Ay, maayos ka lang. Parang so ano yun? Move of the Holy Spirit. O sarili niyang isip na parating na yung speaker. Nandiyan na siya. Tapos, hindi ako yung speaker, tumayo ka. Mayos ka lang. Parating pa lang. Parang ganun. Nag-a-arrange lang kayo It's a prank. Marami, kahit pastor, maraming ganun. Pag nakabukas naman yung mata, pag ikaw ang pupuntang maglihan sa kanya, ayaw magpatumba. So, parang ganun na marami kakata. So yung sinasabi ko lang, you lay hands upon people and you release the blessing of God. Hindi kailangang matumba. Because ang concept is the Holy Spirit is in you, and then you are praying, it's like releasing the blessing. I release your blessing, Lord, be with them.
Pag matutumba yan, nung tumapang ako sa concept na yon. Kasi noon, natatakot ako, paano pag hindi matumba? Wala sa pagtumba yan. Nasa proclamation. Nasa proclamation niya. Ang Panginoon nga, yung pilay, yung baldado, binabangon. Bakit yung maayos gusto mong baldakin? Diba? parang ganun. Ang concept kasi noon nung slaying, yung power of the Holy Spirit, power of God, hindi nila ma-contain, hindi nila makaya, kaya natutumba. May mga genuine experience yan. May mga genuine experience talaga. Na-experience ko yan. Yung parang may humawak sa akin tapos halos walang oras na ako na full flat lang ako doon na ako, hindi ko alam yung may presence of mind ka naman. Pero hindi ka makakilos, parang nagnanambi yung katawan mo, hindi mo naiintindihan. Gumagalaw pa rin naman ang utak mo. Pero parang may spiritual operation ata na ginagawa ang Holy Spirit. Hindi ko alam. Hindi ko alam yung pero I experience, totoo yung mga yon. Totoo yung mga yon na pangyayari. Kaya nung naman, parang takot kang mag-lay hands kasi pag hindi natumba, ma-judge kang hindi powerful, hindi anointed. Pambihira. Ano yun? Tungkol sa iyo? Tungkol sa Diyos. Kaya nung nag-isip-isip ko to, hindi, nagre-release lang ako ng blessing. Sa kanya, kung tatanggapin niya, but I lay hands and then I pray. Kaya sinasabi ko sa mga young pastors na to noon, pumunta kayo at Yes, Sister Mariel. Adalang ko, Pastor, na-experience ko kasi na yung, di ba, yung magpre-pray sila sa may sakit. Tapos yung parang pag nagpre-pray nila na daw yung Holy Spirit, tapos parang nasladala agtisyo, di imadangay nga agkuti-kuti. And then yung pipilitin lang, lalo na kung yung is na demon possess, yung ipre-pray nila or yung may sakit is, yung pipilitin nila na magsalita kung ano yung nakita niya, ano niya experience na uwin. Tapos, and then one thing is yung nananakit ba talaga ang Holy Spirit? Yung ajikas lang ay tiplakin na dati sakit na. Yan yung sinasabi ko na marami nang ginagawa itong mysticism na Maraming ginagawa itong nag-extreme sa side ng Holy Spirit na hindi mo na may paliwanag. So parang iko-command yung angel of the Lord, saksakin. I-demonyo naman, gumagano naman. Ano yun? Gagawin mo ng doktrinang totoo? Sa akin, in the spiritual realm, marami tayong hindi naiintindihan dyan. So wag puro guni-guni rin. Pag hindi mo naiintindihan, kasi spiritual realm yan. Pag hindi mo naiintindihan, we keep silent. Kasi wala tayong pinagkaiba sa mga mangkukulam at albularyo na pag ganon. Sa atin, we stick on the Bible. So kaya yung nakon ko yan, maraming dumaan dito sa Tribal Gospel Mission na mga waves of teaching. At dinadala nila yon, and thank God, we mature na biblical ba yun? We start thinking kung biblical ba yun. Kasi nangyayari talaga. Kaya yun yung nakon ko yung conclusion na pag mga experiences na hindi mo mahanap sa Biblia ang paliwanag, keep it as experience. Huwag mong ipasyal na itinuturo. Huwag mong, yun na yung excursion mo sa buong na yun na yung so parang meron yung tinuturo na mga ang tag nito, spiritual prophetic actions. Parang yung espiritu ng sakit sa Hong Kong, papanain kita sa pangalan ng pabanto. Pabanto. So parang kasi may mga scripture kasi si yung king, pumana ka, sabi. Pinagalitan ng prophet kasi tumigil siya sa pagpana. Kasi may mga instructions sa kanila. Pero kung nakita mong ginawa, may instruction siguro sa ministro, tapos gaya-gaya ka na lang, maraming ministro ngayon, maraming Kristiyano ang puro gaya-gaya.
You always depend on the Holy Spirit sa leadings, mga instruction ng Holy Spirit. Hindi yung nakita mo lang ginagaya mo. So, even yung kwan, ito, sarili kong kwan, sa demon possession, maraming exorcist or yung nagmi-minister sa demon possession na ini-interview yung demonyo. Sabi, ba mo kinakausap? So, si Jesus nga, nung nag-manifest ang demonyo, manahimik kayo. Kayong maingay. Ayaw kausap ni Jesus eh. Si Paul, mga lingkod ng Diyos to mga to, manahimik ka dyan. Naasar si Paul, re-rebuke. Pero yung gano'n na ini-interview yung demon, kinakausap yung demon. Ang tanong ko doon, paano ka nakakasiguro na tama yung sinasabi niya? Sinungaling sila eh. Kaya yung experience ko nung may nag-minister kami diyan sa building na may kwan. Yun yung kwan eh, parang leading ng Holy Spirit. Non-negotiable. Don't talk. Wala tayong pag-uusapan. Kasi parang pinipilit niya mag-usap. Wala tayong kailangang pag-usapan. Umalis ka dyan kasi katawan niya yan. Bahay niya yan na binigay ng Panginoon. Hindi mo bahay yan. So, parang ganun mga... So may mga Ito time pa rin. ang malala ko. Apo. Kasi, ito ang malala kasi may din yun na sabi ko, ang sa akin sabi ko, hindi naman siguro nagpapahiya ang Holy Spirit. Kasi may ganun, parang andun daw yung Holy Spirit. Tapos sinasabi niya kung ano yung ginagawa yung tao. Sa dami ng mga tao, parang pinablik ba niya na sasabihin kung ano yung ginagawa niya. Totoo naman yung kwan, may mga revelations ang Holy Spirit na i-reveal niya minsan, discernment ang tawag diyan or may instruction. Pero gamitan natin ng wisdom. Huwag mo ipahiya yung tao. Pag ni-reveal ng Panginoon yung spirit of discernment, parang nagkaroon ka word of knowledge, ang tawag nila. Binigyan ka ng impormasyon ng Panginoon tungkol sa isang taong to. Kung pangit yung impormasyon na binigay ng Panginoon sa kanya, tawagin mo. Tapos kausapin mo, bro, may pinapakita ang Panginoon sa akin na ganito. Hindi ko alam kung totoo ito, hindi ko alam kung kwan, pero ini-impress ng Panginoon sa akin ito. Yung kwan mo rito. Huwag mong i-public. Lalo na pag mga issues na controversial na, ang daming marites sa church. Di ba, yung pagkandil ng mga elders, binigyan ka ng information ng Holy Spirit. Sabihan mo siya, pag hindi ka niya pakikinggan, magtawag ka ng isa pang makakasaksi na kwan. Pag hindi pa rin pakikinggan, tawagin mo yung mga officers. Pag wala pa rin talaga, buong church na, rebukein mo na sa church. Ganun yung tinuro ni Paul na system, di ba? Yung sa kwan. Kaya yung kwan, gamitan rin natin ng wisdom. May mga bagay na hindi kailangang ipubliko kasi bantayan mo rin yung kwan. You are trying to win, to restore him to the Lord. Magsisimba pa yan. Pinahiya mo na sa buong kwan. And anointed yung mga marites sa church. So, grabe yung gift of kismis. Ang bilis niyan. So, yun yung one. It's a sense of wisdom rin. Kasi totoo yun. Word of knowledge, word of wisdom. Kasi yung empowerment ng Holy Spirit yan. Oh, ayan. So, napunta tayo. Pastor, adaman itikwa sa ludsud ko. Opo. Idipay lang iroy di adak dito Pilipinas. Adagamin di ngay data altar call. Tapos di crusade. Ay kit pinaglilinyada di tao. Kat di nag-message ko na nga. Ay bakman lagi ti pastor tapandaman ikararag digiti di yung adangay di nakalain.
Di apang ko pinaunadak nga lang ikararag. Di kasla ngay, di syempre ikararag mo, DJ blessing kanyada niya, kailangan da, sasangit da. Tapos DJ met pastor manin, inulit na nga yung kararag, nagtutumba da. Kiti din kararag ko, nagtutumba. Di syempre, ada di, ay siya mo una, tapos adam si marunong nga pastor nga na ikararag kanyada. Kat inulit manin DJ nag-message, sada lang nagsasangit, sada nagtutumba. Di syempre, idi nagtungtong kami DJ pastor nga kararag ko na kanya. Ay pastora, kurang kararag mo. Kuna na kanya ta. Apay ta idi yung kararag mo. Handa nga nagsasangit, handa nagtutumba. Ining kararag ko, handa mit nga nagsasangit man, handa nagtutumba. Idi nagkararag, DJ nagmensahe. Iso nagsasangit na nagtutumba dam amin. Iso kasla ngay kuna na kanya, nga madi ti espiritu ta, kurang. Ay, adabad, jekas lang nga, iso nga, how many times nga nangyari nga, DJ? Iso nga kasla nga inuod da ngayon iti, adan iti kasjay nga agpa-altar call. Ni baga naman nga, ayabak man di pa pastor ta, ikararag da, anak kun magmapan, kasla nga nakwa, direct ngay ta, kasjay ti mga mangyari. Lehans phobia. may mga experience kung ganyan. Pero ito kasi may sa akin kasi ganun rin ako noon eh. Normal yung feeling na yon eh, na bakit hindi natumba. Pero actually, kung mapapansin ninyo, even the guest speaker, subukan mo pastora, pag guest speaker kagawin mo, matutumba sila. Hindi, may psychological factor yan. Kaya yan yung problem sa church eh. Yun yung question ko. Move ba ng Holy Spirit o nasasayko na lang sila? Kaya sa akin, hindi ako kumikilos kung hindi ako inuudyukan ng Holy Spirit. Inintroduce ka, healing evangelist, punada kanyam, resamay. Mamati da amin na nga, powerful ka. Yun yung kinakatakot ko minsan. I-introduce ka na. Nag-aral ito sa ganito. Ang impression nila, magaling ka. Paano pag-ingot yung naihanda mong sermon? Wala, hindi mo napagandaan masyado. So parang ganun. Yung akin, meron yung mga may genuine na anointing. No question. Nabutan mo ba, pastora, si Richard Vera? Pastora Joanne, yung si Richard Vera dito noon, yung Pastor. Talagang, may kakaibang anointing yung tao yun. Na talagang hindi niya hinahawakan ng tao. Talagang, pag sinabi niyang, subukan ko, tumilapon ako eh. So may mga unique na anointing ng mga ministro ng Panginoon. Pero that doesn't mean na, hindi kasi demonstration ang pinag-uusapan dito. Kasi wala kang makita si Jesus na nag-demo ng mga ganon. Ang goal natin is we minister, we pray, we release the blessing. Kaya nga, may ganyan, pastora, na experience rin ako. Yung may altar call na ganun rin. Yung mga pastor, pinagawak kami ng Mayroong babae na may goiter. Ang laki ng goiter. Nilihans ko yun. Pinanalangin ko. Wala eh. Hindi natunaw. pero sumunod yung may sumunod na pastora at pinanalangin yun. Kitang-kita ko kung paano nalusaw yung Kitang-kita kung paano nawala yung nalunok niya ba? Yung goiter niya. Nawala. And naging spiritual struggle ko yun. Bakit yun? May mga kasalanan ba ako? Mga ganun na. Pero later, nung sabi ko, salamat Panginoon at hindi mo pinagaling yun nung nilihans ko nun. Kasi at that time, I do not know how to handle myself. And baka lumaki ang ulo ko, parang ganun. So yun yung ko na, may mga time na hindi ipagkakatiwala ng Panginoon ng mga bagay-bagay sa iyo kasi makakasira sa iyo kahit mabuti yan. So, ayan. Si Pastor Dennis,
Itisip niyo si Pastor Dennis sa lolo niya eh. Pastor Imelda. Noong ano pala, noong nag-start kami noon ng Ictus Fellowship, nag-pioneer kami noon. Kapag topic ang Holy Spirit or yung baptism of the Holy Spirit, sabi nila sa amin, basta i-practice ka no, DJ, speaking in tongues. Opo. So, hindi ako nagsasalita doon, pero nung lumalagpo naman ako sa aking pananampalataya, I go against, sa akin lang yun. But hindi ako hindi ko kailangang praktisin. Kasi hindi ko pre-practice yun eh. Noong nung naano ko lang yung speaking in tongues when I was alone praying sa room ko. From that time on, apay ta ko na nga i-practice till speaking in tongues basta kano ti aramidin ti Holy Spirit, basta kano aglalalala ka, tapno ti kastakat adda iti ma-form nga sa kat basta kano ubing. Pero sabi ko, ilang beses kong ginawa yan, pero it didn't happen. But in just one time na I really desire that. I want to experience, Lord, how you do it. But, kasi nga, yung sabi niya doon na, if you're praying in tongues, that is edifying yourself. Yung with you and God alone. Opo. But when you speak with words, it edify the church. Opo. Ganon. And so, sabi ko, gusto ko yun, yung just praying in the Spirit, that is, yung speaking in tongues. I just want to pray. Kasi, unlimited ako, Panginoon. Hindi, kung nagpe-pray ako ng ilang oras, nauubusan ako. But I want that experience na yung tayo lang dalawa. Yun, ganang ang pray ko. So, it happened. Hindi ko kailangan nag-practice, hindi ako. Kasi ilang beses ko nang ginawa, la, hindi naman. So, sabi ko hindi. So, I go with, hindi yung against ako, pero I don't teach that. Hindi ko sasabihin na mag-practice ka. Hindi ko sasabihin, mag-practice ka mag-practice ng speak in tongues. No. It doesn't mean na kung hindi mo alam mag-speak in tongues, it doesn't mean to say you're not baptized. Kasi sabi niyo doon na, by faith. You receive it by faith. And, whether you speak in tongues or not, by faith, you're baptized. You can ask the Lord for experience. Pareho kayo ng experience, pastora ni Kuya Henry. Kasi, meron yung one time raw dito sa Bayumbong na inaltar call sila ng kwan. At inilihan raw siya ng pastor. Meron raw yung kwan, isang word lang raw yung sinabi niya. Pero alam niyang kwan, something happened sa kanya. Tapos na kwan na yon. Tapos naglalaro na yung isip niya, totoo ba yun o hindi? Pumunta raw dito sa kwan dito sa Lagawi, sa Ibulaw. May kuweba raw diyan Sinabi niya sa Panginoon, nagugulan ako dito. Sinabi niya raw sa Panginoon, di ako lalabas dito kung hindi mo ipaparanas sa akin. Nabaptize siya ng Holy Spirit at that na with the evidence of speaking in tongues. Kasi yung speaking in tongues, yung sa akin naman, yung experience ko, umabot tayo sa generation na ko, yan yung tinuturo yung la. Parang ganun, practice mo raw, ganun. Siyempre, gagayahin mo naman yung instruction ng preacher Pero there was a time na di ko matandaan, pero parang kararagakit natural mo to Lakas jengay nga ako, it's not, hindi naman na ako. Oo, pasto. Yung nilalaro mo yung dila mo na kung at alam mo na nanggagaling sa spirit mo yung prayer. So, kaya sa mga hindi naka-experience nun, you desire it. You desire it. You don't force. Kasi ang Pentecostalism is just a 100-year tradition. Sabi ko nga dahil experience nila noon, nagsimula siya sa word na lalala, inulit-ulit niya, dire-diretso. Ginawa niyang doktrina.
Na pag nag-altar call, sabihin mo to, lalalala. Kasi yung experience mo, pinapasa mo sa kanya. So sa atin, nakita mo sa Book of Acts hindi niya sila ready Nagsasalita pa lang si Peter, tapos bumaba yung Holy Spirit, baptizing them. Oo. So yun yung nakikita nating pattern sa Kwan. And siguro sa grace of God rin, sige na nga, kuna naman siguro yung Holy Spirit, sinabayan na. Dito sa Banting, may youth camp noon na Kwan. Maraming nagkwento na kahit yung people sa church namin. May youth camp noon na nag-altar call si Pastor Lee. Pastor Lee yun, yung Korean. Mga around 50 na young people, altar call. And then receive the Holy Spirit. Sabi. Talagang sabay-sabay sila. Sabay-sabay sila na nag-speak in tongues at sabi ng mga young people namin, talagang totoo raw na hindi nila makontrol yung dila nila na Kwan. So one time na nangyari yon. And then, naalala mo yung Kwan, yung youth camp natin ng Waywabo doon sa Minit. Yung receive the Holy Spirit yung sabi ko. Noon sa loob ng church maraming nag-speak in tongues noon Pero yun yung inuudyok ng Holy Spirit noon na kuat. Parang ini-impress ng Holy Spirit sa akin noon. Kahit dinasabi niyo lahat yan, without the empowerment of the Holy Spirit, babalik at babalik rin sila sa mga normal na lifestyle. Hindi na nila matutupad yung pangkahirang nila kung wala yung empowerment ng Holy Spirit. Kaya yung nung nag-message, nag-kwan ako, you need to kwan. You just say to the Lord, I want to receive it, Lord. Tapos, hindi ko naman sinabi na maglalalala sila. And then, marami sa loob ng church ang hindi natin i-manipulate ang tao para mag-experience. Mararamdaman nila yung experience at iba-iba ang manifestation. So, ayun. Sino yung nag-release kanina ng kamay? May question. So yun yung kwan. Kaya sa akin, maraming experiences na i-versus lagi natin sa scripture. So yun, dahil nagmamature ang church, naiintindihan natin yan, niro-roll out na natin. Hindi na natin tinuturo yung la. Rarmo tadilam. Hindi na natin tinuturo kasi we make sense of that. It's not that way. Walang sinasabi ang scripture na ganyan. So, we always go back to the scripture. So, ang nakita natin, yung experience ni Pastor Emelda na she asked the Lord, and grinant ng Panginoon, you try rin, Lord. Kasi, how much more, sabi ng Panginoon, that the Lord will give the gift of the Spirit to those who desire for it. Sabi doon So, sabihin mo sa Panginoon, kung gusto ko rin ma-experience, Lord, yung sinasabi nila yung speaking in tongues, pwede mo namang sabihin yun. Hingin. So, gusto ko rin maranasan tong experience nito. But, ano man ang experience mo, it's you and the Holy Spirit. So, hindi natin, we go around and force people being baptized. So, ayan. Ito yung sinasabi ko sa Holy Spirit. Lord, you can always interrupt me just like Peter. Nagmayat daya pre-preach ka and then people are being baptized in the Holy Spirit. You can always interrupt me. I can stop the message and you move. Baptize people if you want. So, yun yung pan ko na you are free. parang ganon. So, the Holy Spirit, tinitingnan natin dito, it's His dispensation. So, ang mga experiences natin, ibibigay ng Holy Spirit yan. We don't force the Holy Spirit to create those experiences. Come, Holy Spirit, manifest yourself in your way. If we desire tong mabaptize in the Holy Spirit, we desire to experience speaking in tongues, we desire your healing, you can ask the Holy Spirit. You don't force the Holy Spirit. He is sovereign. He is sovereign. So, ayan. May mga misconception sa Holy Spirit. Ito. Bulto raw ni Jesus. Kasi sa King James,
Sa King James kasi, ininterpret nila na Holy Ghost. Kasi of course naman, yung ruach, yung Greek word ng Holy Spirit, wind, ghost. Ginamit naman ni King James, Holy Ghost. Ano to? Casper and Friends? Parang gano'n. So, Holy Ghost. So, ang concept natin, multo. So, sabi, multo ba ni Jesus ang Holy Ghost? Nasantuan, ilo ka naman, Jeko, Holy Ghost. Nasantuan nga alya. Oh. So yung Greek word, ang Hebrew word niya kasi, pwedeng wind, pwedeng spirit. Spirit kasi yan. Ewan ko, si King James, ginamit niya ghost eh. Parang matatakot ka tuloy. So parang mga misconceptions. So hindi siya multo. Third person of the Trinity. Impersonal force. Yung may the force be with you. May the force be with you. Hindi lang siya force, he is a person. Kasi itong force be with you parang attribute lang ng God. Hindi siya attribute ng God. God siya. God siya na may attribute. So yun yung Holy Spirit. So supreme creation, sinasabi ng iba, ng Holy Spirit creation raw ni Father and the Son. Hindi, from the very beginning nandiyan na yan eh. Sa Genesis sabi nga natin, hovering. They work together. Part siya sa kwan na let us make man in our image. Yung iba naman, third person of the Trinity, dahil third person, parang contest. First, second, third lang siya. Kasi sa manifestation or sa pagkon ng his role in the salvation project of God, yung role niya nasa dulo, kaya hindi yun naman sinasabi na mas mababa siya sa kwan. They are co-equal, pinag-aralan natin yan. Sa mga Islam, sinasabi nila actually si Angel Gabriel raw, ini-equate nila sa Holy Spirit. So, ayan, sa Muslim perspective. Misconception. So hindi ganon. Hindi ganon. So i-discover ang Holy Spirit itong pneuma. Kaya tinatawag na Holy Ghost kasi ang pneuma hangin, hininga or espiritu. Siyempre sa Latin na pinag-translatean nila ng King James, spirit. Spirit is ghost. Ghost, Old English eh. So, ayan. Pneuma. So, yan yung Greek word. Yan nang gagaling yung mga termino natin na study ng pneumonia. Pneuma. Di ba yung pneumonia? Sakit sa daluyan ng hangin. So, ayan. So, from yun kasi yung Greek word na ginamit yan. So, hindi mo rin masisisi kasi itong kwan. Ginamitan kasi siya ng ibang kwan eh. But anyway, let's skip that. Yung kwan pala, balik ako kay Pastor Dennis. Regarding sa yung testimony mo na kwan, yung lolo mo. Kasi yung lolo niya, naghihingalo na. Nangungusap ang Holy Spirit sa kanya na nakukonvict na, pambira, aalis to, pastor ako, di ko man lang nasabi. Parang ganon. At naglakas loob si Pastor Dennis na pumunta doon. And then, kinausap niya, pinatanggap sa Panginoon, pinag-pray, tapos pimig sa lakay. Nabiyag pa. Buhay pa hanggang ngayon. Kaya si Pastor Dennis, albularyo to. Yun yung sinasabi natin na the Holy Spirit can use you. Na, bakit? Na-slain ba yung lolo mo? Bakit? Paano i-slain? Di na nga makabangon, i-slain mo pa. So, mas doctrinal accurate yung kwan. Pinag-pray mo tapos bumangon. Biblical yun, di ba? Pinag-pray mo yung baldado, bumangon, buhay. So, yung power naman, ang kino-compare kasi natin dyan, hindi mo kaya yung power ng Holy Spirit kaya na-slain ka. Si John na-slain, di ba? As if I was dead, sabi niya. Hindi niya, what? So, yun yung natin na yung person of the Holy Spirit. May conviction ba na nasa isip mo ba na gagaling yan?
Nasa isip mo, mamamatay, di ba? Parang kumitan nga yung ano eh. No, parang kumital yung ikinumit mo na. Oh, yun yung kwan natin na ang mindset natin bilang ministers. Lord, kung anong gusto mo, ikaw masusunod. Sa atin kasi tinutulak natin yung Holy Spirit eh. Gusto mo magpagaling? Pagalingin mo, Lord. Ang trabaho ko lang mag-lay hands lang. Bakit kwan? May mga pastor na kwan, si Pastor Victor. Mapapanood ni Pastor Aleti to. Pastor Victor, desire niya yung kwan eh. Mag-pray ng magpapagaling. Kumbihira yung pinag-pray niya raw namatay. Tapos may pinag-pray na naman niya siya, namatay na naman. Takot nang mag-pray. Kaya sabi ko, kung kalooban mo, Lord, you are sovereign. You can heal. That is our desire. Pero, ang greatest miracle is salvation. You go to that. We ask, but it is the Lord. Kasi minsan, pinapangunahan natin ang Diyos eh. So, kaya sabi ko nga, buti hindi pinagaling ng Panginoon yung nilihans kong kanan, may goiter. Kasi hindi ko mako-contain yun. Maniniwala ako may gift ako. Hindi, I think the Holy Spirit is the gift na He can heal. You cannot heal. It is God who heals. And He can use us lang mag-touch. Just on obedience. So, ganun. So, Pastora. Pastora Eva, Pastora Eva, malagip mo yung dinala doon sa church, yung sa may kidney siya, yung serious, si Michael, Michael ba yun? Juan, My car. maalala mo yun? With Pastora. Hanggang ngayon, buhay Opo. kasi yung sabi kasi nila na grabe talaga nga muraw pa syempre pantay yung pinasyal sunay di ospital at saka before na agawid di ba inyigday di church the whole of the family and that night yung sinabi nila na dalhin daw sila doon sa church pinili ang Life in Jesus to pray, to hold the prayer sa kanila. Actually, may mga ibang churches na sabi ko ba daw sa kanila, bakit of all ay sa Life in Jesus? Sabi nila, but para sa akin, sabi ko, Lord, anong gagawin ko? And I was prompted by the Holy Spirit na I will use yung anointing oil. At saka nabasa ko rin doon sa James yung i-anoint yung sakit, yung may sakit. Yun ang that is the first word na na-receive ko yung anointing oil. And I need to search. Sinearch ko doon sa Book of James. And iyon ang ginawa namin. But before that, I need to preach yung I need to share the family yung about salvation. So even the father, kasi nag-tour siya para kunin yung accompany his son, na iuwi. But before that, at least pumunta sila sa church for the prayer, healing. Ako naman, syempre, hindi ko alam yung mga ganon na and I don't also acknowledge na may give ako sa healing. So I just do what the Bible says. And doon ako na yung word na anoint with oil, yun. And so we did that, and nandyan yung peace sa akin when we did when we did the prayer healing. I was dire-diretso nga anak na I just instructed the family na i-surrender nila ang buhay nila sa Panginoon, because actually the giver of life is God Himself, and whatever He wills, let it be. Yun. So nag-surrender yung tatay niya, nag-surrender yung family nila, and then we pray the healing. Yun lang. And then praise God, hanggang ngayon din
Nandyan pa si Brother Mycar na Praise God. surviving yung sa surviving siya sa hindi ko na follow up nung pumunta ka kasi I was supposed to pero nandiyan pala sa Manila. Dedida ba Manila? Pastor Eva? Kenza? Yung ano yan? Oo, sana. Gusto kong i-meet siya pero wala akong pagkakataon na iano siya. Kasi nag-message kami na sila dapat noon sana na sudamang sundo kanya may walang response. So, baka busy Jay nga time. Oo. So, praise God. Parang ganun nga yung Parang ganun, Pastora, yung kwan. Sa atin, kasi sa'yo, may instruction ng Holy Spirit. Yun yung mga ino-note natin. Nagre-rema. Iba kasi yung may mga instruction ng Panginoon kaysa sa gaya-gaya ka lang sa mga nakikita mo. At yun nga, we always leave it in the hands of the Lord. Kaya yun yung titingnan natin na we mature in this siguro na. Kaya magiging mas matapang kang kasi wala kang expectation eh. Ang nagpapagaling ang Panginoon. Yeah. Ang binabantayan mo minsan yung reputasyon mo na paano yan kung sasabihin nilang kwan? Sa atin, we just minister. Yeah. Tingnan natin that the Lord never share His glory. Pag nasisense niya kung kwan. So, yung why life in Jesus? Why Pastora? And don't know. Pastor, dapat imang bagbagang apay of all adult churches nga nalalain kanong dingi dati hiling da. And ano naman sa amin? So sabi ko, well, we only preach Jesus, we preach the power of God, we preach He is the healer, ganun. And that's all. Sa akin, I do not claim to be having gift. Yeah. Specific gift. Sa akin, isa lang ang gift ko. Isa lang ang gift ko, yun yung sinasabi ko. It's the Holy Spirit. Kung gusto niyang magpagaling, bahala siya. Ang trabaho ko lang naman mag-lay hands. Ngayon, sinasabi nila, may gift of teaching ka, Pastor. Kung gusto niyang magturo, magbigay siya ng maraming idea habang nagtuturo ako. Parang ganon. I do not see kasi nagiging entitled na sa atin yung gift. Sa akin, ang gift sa akin, yung perspective ko, ang gift sa akin ay yung Holy Spirit. At sa Holy Spirit, nasa kanya lahat yung capability. Correct. If we go out and minister, it's you, Lord, move. Anong gusto mo? And tatapang tayo na mag-lihan, mag-altar ko sa church. May problema ba dito? May mga nalulumbay, nalulungkot. The Holy Spirit is our comforter. Kasi, nag-minister ka lang naman. Kasi minsan, tayo yung kumikilos hindi yung Holy Spirit. parang ganon. So, tama. Correct. I-highlight natin yung Holy Spirit, yung Word of God. And ang Panginoon, pag nakikita niya sa buhay natin na siya lagi ang naitataas, kikilos, gagamitin niya tayo. Marami kasi inaagawan ng Panginoon ng glory. Sila na yung gifted. Sila na yung... Tapos may mga church pastor na i-claim nila they are gifted in healing. They are gifted in deliverance. Parang ganun ba na sabi ko, ganun. I think it's the Holy Spirit's work. It's not the church. Sa akin grace lahat 'yan. It's not entitlement. Grace na kung ginagamit ng Panginoon, pasalamat ka. Correct. Hindi yan kapurihan. Amen. Dapat kapurihan ng Panginoon lagi. Tama. So, wag yung glorify mo na yung church mo So, delikado yan. So, we always put God on the pedestal. Yun yung natin na yun yung titingnan natin. So, ayun, ang Holy Spirit, we mature dyan, sabi. Habang sabi nga, itong Holy Spirit, if we really work with partner, Him, He will guide us into all truth. As we go and minister together with Him, maiintindihan natin later ng mas malalim kung paano siya kumikilos, how to work with Him together, parang ganon, how to cooperate. Matututunan natin yan kasi He will guide us into all truth. So
we dig deeper, trying to understand Him, yield to Him, nasipot tayo ko makadagiti instruction na, kas lagi ni Pastor Imelda, the instruction of the oil. May classmate ako sa Ghana, Africa, si Pastor Josh Obeng. Gumagamit sila ng anointing oil sa church. Ang daming gumagaling. Pagkatapos ng service, ninanakaw raw ng mga kapitbahay yung oil sa altar. Nasa oil ba? Tumatawa yung classmate ko, symbol lang yan. The oil, oil represents the Holy Spirit and nagre-rema yun kay Pastora. And kasi Yun pastor ang sinabi ko that it's not actually the oil. That's just a symbolism of the power of God. Anong pinagkaiba natin sa taga Manawag? Dadayuhin mo dahil sa oil na meron sila. Oo. Dahil sa holy water nila. So, natatandaan ko sa Pangasinan, news yan eh. May holy water, may tubig na lumalabas kasi sa kwan. Iniinom nila, naguhugas sila. Pinag-aralan ng kwan, ng city. Galing sa kwan, simenteryo. Galing sa simenteryo yung daluyan ng tubig. Sinabi nila, lumabas daw dun eh. Basta tumulo yun, nagpapagaling. Pambira. Nung na-discover nila, wala na. So sa atin, actually, lahat ng ginagamit nating elements, everything is symbolism of the Holy Spirit or God. So, most likely, Holy Spirit lagi yan. Symbolism ng Holy Spirit yung... True. And, for example, si Brother Tata, may lihim na gamot. Parang ganon. Nagpapagaling. Darating ang panahon na kahit wala yung lihim-lihim na yan, marirealize mo na the Lord can use you. Okay? So yun yung power ng Holy Spirit nito na we discover Him. Kasi He is forgotten. Parang ganon. Ito yung laging dinidiin ni Pastor Ricky na kinalimutan natin ang Holy Spirit. We need to rediscover Him. We need to learn to minister together with Him. Kasi sina Paul, sina Peter, yung Acts of the Apostles, they work with Him. They work hand in hand with the Holy Spirit. Kikita natin yung manifestation. We pray that He will teach us, guide us into all these things, and may He restore the glory of the church. So, ayan, mag-yield lang tayo. We prepare ourselves na. Ayan, wag puro pamahiin. We discover who He is. We discover who He is through the scripture. So, yun, may mga personal capacities ang Holy Spirit. Itong natin. Kaya ang i-describe ay in-argue natin dito na hindi siya force. Kasi dito sa mga verse, for example, sa 1 Corinthians 2:10, sinasabi dito na sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Sinasaliksik. May katalinuhan at kaalaman siya. Isa siyang persona, hindi siya force. Bakit yung force? Yung hangin. Sabi natin may thoughts siya. Yung Romans 8:27, ang nakakasiyasat ng mga puso, nakakalam kung anong kaisipan ng Espiritu. The Holy Spirit examine us. Yung force, bakit na yung kidlat ba dinidesisyonan niya kung sinong titirahin niya? Sabi nila basta ang force kahit saan tumama tatama yan. Pero ang Holy Spirit may kaisipan yan. May kaisipan ng Holy Spirit. May mga verses mababasa natin yan. So, ayan. So, katalinuhan, kaalaman, kaisipan, yung kapasiyahan. He has a will. 1 Corinthians 12 verse 11. Isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinas. He decides. So, for example, he wants to manifest through Pastora the gift of healing. So at that moment, he decides na he worked through Pastora. He communicated with Pastora.
So, pinasya niya na dadaloy kay pastora yung anointing of healing at that moment and he heals that brother. So, yun. Damdamin. Do not grieve the Holy Spirit. Bakit? Kahit magtampo ka sa kidlat, walang pakialam yan. Kasi ang force, walang damdamin yan. Pero ang Holy Spirit, nag-grieve yan. So, yan yung makikita natin na ang force, ang wind. Kahit sigaw-sigawan mo yung hangin. So, walang kwan yan. Walang damdamin. Personal pronouncements. Pronouns para sa Holy Spirit. So, yan. John 14:16. Dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siya'y sumainyo magpakailanman. Other. So, doctrinal itong kwan, yung heteros ang ginamit dito, hindi alos. So, heteros, ibig sabihin another, kasi during that time, it is Jesus who is the comforter. Now, ginamit niya yung term na heteros, another, so ibig sabihin, persona rin siya. So, of the same kind, yung heteros kasi, of the same kind. So, yun yung kwan niya. And then, Acts 10, verse 19, itong mga verse na ito, ako ang nagsugo sa kanila, sila'y pinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Ako, he is using the pronoun I. It's a person. So, yan, makikita natin yan. Designations at title. May note tayo, tingnan nyo na lang yung slide, bibilisan natin dito. yung Ephesians 4:4, ang title na ginamit, One Spirit, the Unity. O bakit 7 Spirit? Naguguluhan siguro kayo sa Revelation 1:4-3:1. Bakit 7 yung Spirit? 7 Spirit of God. Yung one Spirit doon sa Ephesians, it talks about the unity. But yung 7 Spirit, ang sinasabi nun, perfection. Sa Hudyo kasi pag sinabi perfect, complete. So, the 7 Spirit of God, omniscient, omnipresence, completeness, yun yung the whole of the Spirit of God. But actually, nasa Isaiah ata yung may 7 na characteristics na ibinigay kasi. Kaya doon hango yung 7 spirits. But it simply means the completeness of God. Doon sa 2 Corinthians 3:18, he was called the Lord, the Spirit. So, ini-emphasize dito yung sovereignty niya. So, he is sovereign, just like the Father and the Son. And sa Hebrews 9:14, eternal Spirit, His eternity. Walang umpisa, walang hangganan. Spirit of glory, His glory. So, He has a glory. Spirit of life, vital. So alive siya. So, Spirit of holiness, Holy Spirit or Holy One, ginagamit yung termino sa kanya. He is holy. Spirit of wisdom, Spirit of understanding, tinatawag rin sa kanya yan. The omniscience, the wisdom and counsel. Ito yung characteristics na naghahambing sa kanya sa other person of the Trinity. Spirit of His strength, His omnipotence. Spirit of fear of the Lord, His reverence. Kinakatakutan rin siya. Hindi nito. Pinistina ni ko, Ananias kini Sapphira. Galit rin siya. So parang he has the same of the Father and the Son. So buti nga yung Son nagbalibag lang ng lamesa. The Father kumikidlat talaga. Pero yung Holy Spirit tumitira rin. So the same character na willing spirit, Psalms 51, is sovereignty or freedom. He has a free will. Ayan. Spirit of grace, His grace. And makikita nyo, these are similar sa kanilang Trinity. Nasa description rin na nagamit sa Holy Spirit. So, ayan. Halaga ng Holy Spirit. Subalit, sabi ni Jesus Christ ito, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. So, ito, bago kasi si Jesus Christ pa ako sa cross. Nagpapaalam na siya. Mamamatay siya, muling mabubuhay, ilang araw lang mananahan, pero aalis na. Pero sinasabi niya, ikabubuti ninyo na aalis ako, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Ito yung halaga ng Holy Spirit.
Actually, in our ministry, siya yung kasama natin. But many times we neglect him. Kaya naging practice ko to, Lord, magpipreach na naman ako, medyo kabado pa ako, medyo hindi ko maayos-ayos yung flow of thought. Pero bahala ka na sa harap. Ikaw ang mag-inspire sa akin. Sinabi mo naman, ilalagay mo ang salita sa bibig ko. Experience ko to sa Hong Kong. Pumunta, ang dami kong binabasa, hindi ko maayos-ayos. Hindi ko ma-organize yung thought. Basa lang ako ng basa, hindi ko ma-organize. Pero kinahinatnan pagkatapos na-realize ko yung mga diniliver ko na outline. Ginawa ko dyan sa Hong Kong yan noon. The reflections na ako, habang nagre-reflect ako, ginaguide niya ako na parang through that journey na dinala ko sa Hong Kong na yun yung na may mensahe ka dito, Lord eh. Bakit mo ako dinadala rito? May mensahe ka eh. Hindi ako pupunta dyan na magdadala lang ako ng kung ano-anong katuruan dyan. So that is my prayer. At nakikita ko naman, bawat tatayo ako at magtuturo, na maurnos mo iti ka panunutan. And then parang naa-amaze Gusto ko pa. yan, Pastor. Gusto ko yan, Pastor. Anointed yung mga teachings. Na-amaze ako na kahit hindi ko naisip yun na. Parang wala sa notes ko yun na. Parang ganun. Ilang beses na actually, nung nagturo ako dyan sa Hong Kong, especially yung missiology, yung topic natin sa missions noon, those are new things even to me. Na hindi ko na-explore yung areas na yon eh. Na it affected my understanding sa So the Holy Spirit, na-experience ko yun na, lalo na pag, minsan, gabi na. 2:00 na, hindi ko maayos-ayos yung Hindi mo naman linawin, Lord. Tulog muna ako. Gumagano na ako. Naantok na ako. Parang hindi ko mabuo-buo to. Pero many times, pagkagising ko ng umaga, parang diretso na. So parang yung Holy Spirit rin minsan, ito napansin ko interesado ka ba talaga? Parang gumaganon siya eh. Gusto mo ba talaga? Matitempt ka nang mag-chat GPT niyan. But alam mo minsan na may sasabihin ng Panginoon. Pero hindi mo, nagets ng spirit mo yung thought, hindi mo process ng utak mo. Many times na experience ko yan. May experience para alam mo may thought na kino-communicate ng Panginoon, hindi mo process ng utak mo. In your spirit, alam mong nangungusap siya, pero ano yung punto mo, Lord? Parang ganun. So, we explore her. Explore sa inyo lahat yan na mga ministers. Explore natin ang Holy Spirit na sabi mo naman, Lord, sige, maglilihan sa ako ngayon. Ikaw ang parang ganun. Kung mag-ministry tayo, mag-ministry lang tayo. Always na tatandaan natin, ito yung promise ng Panginoon eh. He is with us in the end of age through the Holy Spirit. So, kaya mabuti na umalis si Jesus Christ. Kasi, hindi natin mai-experience yung experience ng mga apostles. Buti pa si Pastor Dennis, may makikwento na siyang experience na ikinumit niya binuhay ng Panginoon. Si Pastor Victor, pinanalangin niyang mabuhay, kinuha ng Panginoon. But, ayan. We pray, Lord, I want to know you more. We desire. Yan. Sa pagtuturo natin, binigyan mo nga ng katalinuhan si Solomon, Lord. Kahit katiting lang naman, Lord, di ka naman nagbago. So parang mga ganon, we ask, we depend sa Kanya. Yan, dito ko sa kasama natin. hanggang sa hindi tayo ma-rapture ka sa kasama natin. Yung awareness natin. Napakahalaga siya sa ministry natin. So, yan. Awesome. The Holy Spirit is yung intelligence na nasa kanila. So, yung panahon natin na yung AI, talaga pag pero yung AI, talagang pag nag-search ka dyan, bibigyan ka ng mga information. Pero limited pa rin siya sa Yung AI, Artificial Intelligence, ChatGPT, bibigyan ka ng information, pero hindi siya omniscient. Subukan mo pag humingi ka ng information sa kanya,
are you sure? Sabihin mo sa kanya. Magdadalawang isip yan. Kakambyo yan. Kasi may maraming magkukontra na information na nasa online. So, pero nakakatakot. Kasi gagamitin ng kaaway itong AI eh. May church dito sa Germany na gumawa sila ng robot, Jesus ang kanya. Pero powered by ChatGPT, AI. So, kung anong gusto mo, anong tanong mo kay Jesus yung figure niya eh. Sumasagot siya as Jesus. At may mga churches na sa Germany na artificial intelligence yung mga preacher nila. Malapit na tayo, sabi ko nga eh. Kasi dito sa pamamagitan ng AI, makokopya ni Antichrist yung hindi niya makopya. Kasi si Satanas, he is not omnipresent eh. He is one place at a time. Pero sa ChatGPT, kahit sabay-sabay tayong magtanong sa ChatGPT, mag-ChatGPT kayo sa Hong Kong, sumasagot. Dito niya mai-imitate yung parang omnipresent siya. So, parang gawing robot. Nakakausap niya ang lahat sa quad. Dito niya mai-imitate. So, nakakatakot tong panahon natin. So, ayan. But the Holy Spirit, higher yan. Kasi there are information that is even beyond our knowledge. Yun yung tinatawag natin na word of knowledge. Paano niya nalaman na may ganito? Paano niya nalaman? Kasi may mga preacher na gano'n eh, yung nag-work ang Holy Spirit sa kanila word of knowledge. Meron kang ganito. So, may nangyari sa yung ganito. Paano niya nalaman? Bisita naman. The Holy Spirit is downloading information sa kanya. Yan yung sinasabi natin kanina, may mga hindi gumagamit ng wisdom. Kasi binibigyan sila ng Holy Spirit ng information, ipinapublic naman nila. Pag confidential yan at makakasira sa kanya, do it with love. I-corner mo. Sinasabi ng Panginoon, parang nang tagilid ka ata bro. So parang ganun yung sabi ni Ate Mariette kanina. Pinablik mo na eh. Oh, kaya takot ang mga tao sa prophets eh. Takot rin ako sa mga prophets nung panahon. Pag may pumunta na sabi nila, he is a prophet of the Lord, tatakot na ako sa church niyan. Baka sabihin niya lahat ng kasalanan ko, lahat ng mga top secrets ko. Oh, may fear ako noon sa church na ganon. Pag may mga anointed people of God na parang gusto mong mag-skip sa church. Sabi, unahan mo na. Lord, kung may atraso ako sa iyo, patawad. Naisip ko, hindi chismoso ang Panginoon. Bago niya sabihan yun, kakausapin ka. Ang ginagamitan niya lang ng mga propeta, yung mga matitigas ang ulo na ilang beses ka nang kinakausap ng Panginoon, hindi mo man lang mga ikaskaso. Kaya gagamit siya ng mga ibang tao. Sabi ko nga hintayin mo pa bang magsasalita ang asno? So parang ganon. Yung gagamitan ka na ng third person na para to confront you. Grabe ka na dyan. Parang ganon. To confront you. So kaya kung takot kayo sa mga prophets, parating sila sa church, unahan nyo na. Lord, lahat ng kasalanan ko, paki-delete. Patawad. Wag mo na akong i-chismis sa kinikilala ko yun, patawad yun. Baka pumunta dito, hindi nag-iisip, i-public pa. So, parang gano'n. Magbabago na, Lord. Unahan mo na. Maraming meron ngang pumunta sa church noon. Grabe. Yung worship leader namin sa isang musician namin. Mga sungit kayo, parang ang sasama ng sinabi eh. Wala, inoffend mo na sila sa church. Nasaan yung love? Nasaan yung kailangan bang umabot sa ganun? So parang pinersonal, parang ganun ba? But anyway, ito yung Nicene Creed na discuss rin natin last time ito. Ito yung faith natin na parang dito nila sinam up yung pinaka doctrine of the apostles.
at tawag nito, nilagay nila sa isang summary. So, ayan, ito yung one. We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one being with the Father, through him all things were made. For us and for our salvation, he came down from heaven, who was incarnate of the Holy Spirit, the role of those, and the Virgin Mary, and became truly human. For our sakes, he was crucified under Pontius Pilate, suffered death, and was buried. On the third day, he rose again in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will never end. And itong last part, ito yung kwan natin sa Holy Spirit. We believe in the Holy Spirit, the Lord, so he is Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. Oh, nakikita niyo tong kwan, naka-bracket na and the Son nito? Kasi sa original na Nicene Creed, wala yan. Now, yung Western Church, isiningit nila yan. Diyan nag-break ang church. Nahati yung Eastern Church, kaya may Roman Catholic na at Eastern Orthodoxy. Nag-away sila. Bakit nyo inedit na hindi kayo nagpatawag ng meeting? Yan lang yung tampuhan ng church, nahati na ang church. So, grabe ang pinag-aawayan. No? Mga tampuhan ng magsyota, parang ganun lang. Pero hinati na nila ang Kristendom dahil dito. Kasi bakit raw nag-edit sila ng creed na hindi inabisuhan ang lahat? So, though my point, gusto namang i-adapt, pero ito, tawag nila yan yung filioque controversy. So, nahati ang church. Who with the Father and the Son is worshipped and glorified, who has spoken through the prophets. So, yan yung sum up ng Trinity. Yan yung faith natin, faith ng mga apostles na naipasa sa mga church fathers. At yun yung basihan natin ng mga faith trend natin ngayon. So, the Holy Spirit, may we come to know Him more. Panoorin ninyo itong video na ito. Send ko yung link because mag-12 na. Asan yung link? Send ko na lang yung link. Panoorin nyo na lang. And Facebook. Ayan. Panoorin nyo yung video. So, yung author natin gusto niyang panoorin natin ito. Kasi yung Holy Spirit nag-work siya, napakabuti ng trabaho niya, he is powerful. So yun yung so ito. So that is our lesson for this evening, and purihin ang Panginoon. May we experience the restoration of, yung sabi nila may latter rain, sabi nila yung pouring out of the Holy Spirit raw doon sa Book of Acts, yun yung first outpouring. Now may latter rain na tinatawag ang Hudyo, may isa pa raw na pouring, yun yung mindset ng mga. Wow. And may it be during our time that we experience those things na experience nila sa Book of Acts and even beyond. So may we have that experience sa ating panahon. And I believe na kahit sinasabi ng Panginoon, sinasabi ng Scripture na there will be a great apostasy, at bago babalik ang Panginoon, i-demonstrate niya muna yung power niya para wala ang makakapag-alibay na wala. We pray na may ma-restore yung power ng na in-entrust ng Panginoon sa church. The Holy Spirit will once again find vessels whom He can use, just like the apostles. So we prepare ourselves, we make available ourselves to work with the Holy Spirit for His glory, not our glory. We are just jars of clay. Purihin ng Panginoon. So, ayan. So that is our lesson for tonight. If there are other questions, ipon natin sa kasi gagabihin na kayo. Sa amin one round pa kami ng kape.
Yan, pray ng Panginoon. Okay, so may I request si Pastora Joanne to close us in prayer? Sige, Rod. Agyaman tayo. Agyaman kami, Pastor. Di pa nagisurong manin. Kaya kararag tayo. Di pa naka-close dahito yung adal tayo. Apo, managparabor nga Diyos. Agyaman kami. Iti kinimbag mo. Tas ikati Diyos nga managayat. Saan mi nga marhod no kasano Apo Diyos iti kinadakkel mo nga Diyos. Agyaman kami ti Espiritu Santo nga nakiadamanin. Iti dayto nga adalmi, agyaman kami iti panungusan mo kini Pastor Brian Apo Diyos ken agyaman kami Apo Diyos ta. Sika Apo Diyos iti mangilawlawag kadagiti kapanpanutan tunggal maysa kada kami dagitoy nga nadalmi about iti espiritu mo Apo Diyos ket alam malakadi nga dagitoy nga inadalmi ket maimula ti kaunggan iti puso mi ken iti kapanunutan mi Apo Diyos nga ti espiritum saan mi man nga matukod Apo Diyos ngem Apo sikat tagtignay Apo Diyos iti biag tunggal maysa kada kami ket Apo dagitoy Apo Diyos nga inkam naadal ket maisuro mintumet Apo Diyos kariti dadduma o Apo Diyos agyaman kami ting kapanangted iti salon at mi Apo Diyos tapno kasta at nga nangigan mi dagiti sa Apo Diyos nga naisuro iti tunggal maysa kada kami agyaman kami ti panagiaddam ket naman pay masina-sina kami ti lasag Apo Diyos ket mapan kami iti panaturog iti daytoy nga rabii aywanan da kami ket tarabayan na kami ket Espiritu Santo ti magkaadda iti tunggal maysa kada kami. Apo agyaman kami daytoy Apo Diyos ti dawaten kararag mi tinagan ni Apo mi Jesucristo. Amen. 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 Good night. God bless. Thank you, Pastor. Good night. Thank you. God bless. Bye. Good night. Stop person.